Sa loob ng dekada, high-tech ng Israel ang nagpapatakbo ng ekonomiya nito. Ngayon, halos 20% ng GDP ng Israel ay dito galing. Halos 60% ng mga export. Noong nakaraang taon, ito ang nag-ambag sa halos kalahati ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Ngunit sa likod ng mga numerong yan, may mga problemang lumalabas na. Nagbabala ang mga leader ng industriya na pinakamalaking kalamangan ng bansa ay ang mga tao nito ay untunting nawawala. Ang high-tech na sektor ang nagsisilbing makina ng ekonomiya ng Israel. Sa malapit na hinaharap, maliligtas pa rin ang ekonomiya ng Israel dahil nandun pa rin ang phenomenon, pero hindi ito ganoon kadramatiko. Magiging mapaminsala ito sa kalaunan. Hindi ko kayang palakihin ang banta. Hindi lang isa, kundi maraming crisis ang hinaharap ng industriya. Artificial na intelihensya, digmaan, isang malakas na shekel at lumalalang brain drain. Para kay Alex Greenberg, hindi lang ito teorya, nangyayari na ito. Sa halip na mamahala lang sa mga software developer, ngayon, namumuno na siya ng team ng mga AI agent. Gumawa ako ng isang sistema na ganap na otomatiko gamit ang mga agent na sila na ang gumagawa ng trabaho na dating ginagawa ng mga empleyado ko. Hindi nila inagaw ang trabaho ng mga manggagawa. Binago lang ito ang trabaho nila. Para sa kanila, para silang tagapagbantay ng sistema. Sa ngayon, kailangan pa rin ng AI ng paggabay o pagbabantay. Bukas, malamang hindi na. Pwede mong sabihin sa mga ahente ko kung ano at paano ko gusto. Tapos makakakuha agad ako ng sagot. Sa umpisa, maraming pagkakamali. Pero mabilis silang matuto kahit na nakakatakot ang bilis. At nagbabago na nito ang merkado ng trabaho. Mas kaunti na ngayon ang trabaho sa high-tech sa Israel. Ang mga baguhan nakakalabas lang ng universidad at dati ay madaling nakakahanap ng trabaho at nakakapagsimula sa merkado. Hindi na sila nakakahanap ng trabaho. Nagsisimula na namin maramdaman ang mga pagbabago ngayon. At sa pananaw ko, sa loob ng 3 hanggang 5 taon, mas magiging komplikado ang mga bagay dahil darating ang panahon na kayang palitan ng AI ang tao. Kailangan pa rin ng AI ang mga tao. Marami pa rin aspeto ng AI ang kailangan ng tao. Kung gagamitin mo ito ng tama, magtatagumpay ka. Parang nung nagsisimula pa lang ang internet. Akala ng mga tao noon na ang internet at mga bahagi nito ay kukuha ng ilan sa kanilang mga trabaho at nangyari ngayon. Pero yung marunong gumamit at mag-maximize nito, sila ang nagkaroon ng trabaho sa huli. Bababa ang mga oportunidad sa trabaho sa malapit na hinaharap. Sa palagay ko, maganda ang posisyon ng Israel para mapakinabangan ang mga bagong trabaho. Lilito ang mga bagong oportunidad dahil sa AI kapag naging malinaw na ang lahat. Bahagi lang ng kabuuan ang artificial intelligence. Nagdulot ng kawalang katiyakan ang digmaan at pinatagal ang serbisyo ng mga reservist ng ilang buwan. Mas nag-iingat na ang mga mamumuhunan. Ibig sabihin ng malakas na shekel, mas mahal ang mga empleyadong Israeli kaysa sa mga katapat nila sa ibang bansa. At iyan, Na pinagsama sa napakataas na halaga ng pamumuhay ay nangangahulugan na nakikita natin ang pag-alis ng mga mahuhusay na tao. mula noong 2019, ang porsyento ng mga empleyadong RD ng Israel na natatrabaho sa loob ng Israel ay bumaba mula 69% hanggang 62% na lang. Malakas ang shekel laban sa dolyar, kaya ang kinikita natin sa ibang bansa na dati sapat para sa sweldo at renta, hindi na yon sapat na yon para sa pagupa ng opisina at iba pa. Pangalawang problema ang kawalang katiyakan sa Israel. Mas pinipipili ng mga mamumuhunan na panatilihin ang pera nila sa ibang bansa. Hindi ang mga kumpanya ang pinakamalaking alalahanin. Ang mga tao yon. Simula ang digmaan, mahigit 800 Israeli high-tech workers kada buwan ang lumilipat sa ibang bansa para manatili ng matagal. Mga 70% na mas marami kaysa bago ang digmaan. Para sa karamihan ng mga bansa, maaari mukhang maliit ang mga numerong iyon. Hindi malaking tagapag-empleyo ang high-tech industry ng Israel. 400,000 lang ang nagtatrabaho sa sektor na ito. Isa sa bawat 10 manggagawa. At gayunpaman, ang mga empleyadong iyon ay bumubuo ng halos 20% ng ekonomiya ng bansa. Halos 60% ng mga export nito at mga isang kapat ng lahat ng kita mula sa buwis sa kita. Dahil dito, sinasabi ng mga ekonomista na kahit kaunting brain drain ay may malaking epekto. Tumugon ang gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax incentives para mahikayat ang mga Israeli tech worker na bumalik. Nagbigay ng bagong insentibo sa mamumuhunan at nangahong maglalaan ng halos 1 bilyong shekel para sa pambansang estratehiya sa AI. Ang pinakamalaking panganib ay ang brain drain. Ang dramatikong bahagi ng depensa ng Israel laban sa mga misil mula man sa Lebanon o Iran ay nakabase sa napakalakas na sektor ng high-tech. Kaya kapag umalis ang talinong ito sa bansa,
mas malalantad tayo sa mga banta na ito. Ang kailangan gawin ng Israel ay gawing mas kaakit-akit ito sa pamamagitan ng mga buwis at ibang insentibo para manatili ang tao dito. Pero ang malaking tanong ay, magpapatuloy ba ang tagumpay ng mga kumpanyang Israeli mula rito? Mula sa loob ng Israel? At kung hindi nila gagawin, kaya ba talaga yun ng Israel? Naniniwala ako makakakita tayo ng pagbaba sa malapit na hinaharap. Pero naniniwala rin akong babalik din sa dati ang mga bagay. Sa tingin ko, may pag-asa tayo. Marami tayong natutunan mula sa digmaan, AI at teknolohiyang militar. Makikita natin ito sa pribadong sektor, bagong startup, AI na kumpanya at oportunidad sa trabaho. At palalawakin pa natin ito, kaya nang walang paligoy-ligoy pa, nais kong i-welcome si Nadav Cohen sa studio. Isa kang propesor ng AI sa Tel Aviv University at co-founder ng startup na Inubit. Kaya sa ulat na ito, narinig natin ang maraming hamon na kinakaharap natin ngayon bilang bansang kilala sa mga startup. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hamon? Sa tingin ko, humaharap tayo sa iba't ibang hamon, kabilang na ang pandaigdigan. Ang ilan naman ay lokal. Para sa akin, napakahalaga talaga ng mga pandaigdigang hamon. At ang lokal na hamon na kinakaharap natin, geopolitical at pati na rin ang currency, dagdag pa dyan. Sa tingin ko naman, na maaari nating mapakinabangan ang ilan sa mga yaman na meron tayo sa Israeli tech ecosystem at maging mga leader sa mga larangan na sa ngayon ay hindi pa tayo namungguna. Makakatulong yon para malampasan ang mga hamon. Anong mga larangan ang tinutukoy mo? Kaya may iba't ibang uri ng mga larangan. Sa tingin ko, hindi tayo maaring maging mga leader sa AI sa pangkalahatan. Ang revolusyon ng Gen AI, sa isang banda, sa tingin ko, medyo nahuhuli tayo. Mas maula dati ang Israel sa AI kumpara sa ibang mga bansa. Pero ngayon, nahuhuli na tayo hindi lang sa US at China, kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Sa palagay ko, may bahagi ng AI na hindi pa naaabot ng revolusyong ito. At doon tayo pwedeng mangguna. Isa sa mga paborito kong halimbawa ay ang physical AI, na tumutukoy sa AI na aktibo sa pisikal na mundo. Robotics o pag-optimize na manufacturing o sa healthcare o mga drone. Ito ang mga larangan kung saan sa tingin ko ay talagang maaring manguna ang Israel. At bakit mo sa tingin sa Israel ay maaari tayong manguna, lalo na sa mga paksang ito? Kaya may ilang dahilan para dito. Una, ang ecosystem na meron tayo pagdating sa depensa. Marami na tayong teknolohiyang napatunayang matibay sa napakahihirap na kondisyon sa mismong field. Maraming ininyero ang may karanasan sa iba't ibang aspetong kailangan para mailapat ang ganitong mga teknolohiya sa aktual na gamit. Meron ding napakalakas na akademikong pundasyon dito, lalo na sa teorya ng AI at sa mga batayang larangan tulad ng matematika. Mahalaga ang mga bagay na ito kapag ginagamit ang AI sa totoong mundo, kung saan mahalaga ang tibay at kaligtasan. Sa kaso ng isang chatbot, kapag nagkamali ito, hindi maganda ang kalalabasan. Kung ito ay robot na nagkakamali sa totoong mundo, ang mga resulta ay maaring maging sakuna. At bukod pa sa dalawang ito, ang depensa at akademya, mayroon ding mahigpit na magkakaugnay na ecosystem ng mga startup. Sa palagay ko, kapag napag-isa natin ang tatlong haligi, tiyak na magkakaroon tayo ng kalamangan. Ano sa tingin mo, kasi nabanggit din sa ulat ang brain drain, ano sa tingin mo mangyayari kung lahat ng talento lumipat abroad? May problema talaga sa brain drain. Ito ay dulot ng iba't ibang mga salik. Naniniwala ako na sa pagiging mga leader, makakatulong ito. Maraming tao ang naakit sa mga lugar kung saan nila maipapakita ang kanilang talento at gusto nilang maging ng uguna. At talagang maniniwala ako na sa mga laranong ito na aking inilarawan, pwedeng manguna ang Israel at may ilan pa ring mas pipiliin manatili. Lalo na dahil sa mga larangang ito, kumpara siguro sa cyber kung saan pwedeng ang mga tao iwanan ng IDF, Unit 8,000 at 200 o iba pang unit magtatag ng startup at maging mga namunggunang eksperto sa mundo. Sa mga larangan ito ng AI at lalo na sa physical AI, mahalaga ang akademikong background at kailangan mo ang pagsasanay na ito. Pagsasanay na tumatagal ng mga dekada. At kaya ang akademya, yan talaga ang pangunahing puwersang dapat nating sandigan. Sa tingin mo ba, dahil nabanggit mo, parang may kompetisyon tayo ng Amerika at China, sila na ang nangunguna ngayon. Sa tingin mo, kumusta ang mga bansa gaya ng India at sila ng Europa?
Parang mas mura ang mga tech na tao roon at minsan mas marami pa silang alam. Ano ang palagay mo sa pakikipagkumpetensya sa kanila? Sa tingin ko, dati, ang Israel ay isang lugar kung saan naglalagay ang mga kumpanya ng mga sentro ng R&D dahil mas matipid ito kaysa sa Europa o kanluran. Pasensya, kanlurang Europa o US. Dati, mas mura. Makakakuha ka ng mahuhusay na talento ng mas mura. Sa tingin ko, hindi na ganun ngayon. At kung susubukan nating makipagkumpetensya sa karaniwang engineering, tinatangkam nating makipagkumpetensya sa silangang Europa at India. Pakiramdam ko, hindi tayo ganap magtatagumpay. Sa tingin ko, dapat nating subukan mag-focus sa mga laranan ito kung saan magiging pinakamahusay tayo pagdating sa ating performance. At dahil dito, kahit na medyo mahal tayo, sulit pa rin ang investment. Ang cyber ay isang halimbawa. Sa tingin ko, may bahagi ng AI na kaya nating tapatan o lampasan. At panghuling tanong, bilang propesor sa universidad, irerekomenda mo pa rin bang mag-aral ng software engineering? Irerekomenda ko pa rin. Irerekomenda ko ring maging maingat at mapanuri sa mga pagbabago at uso at maintindihan ng software engineering ay mabilis magbago ngayon. Palaging nagbabago ito, hindi na sapat ang programming lang sa ngayon. Kayang-kaya na itong gawin ng mahusay ng mga AI model. Dapat kang mag-focus sa mga particular na larangan kung saan maaari ka magkaroon ng kalamangan at maging eksperto. Halimbawa, physical AI. Meron din iba pang mga halimbawa. Kaya irerekomenda ako. Kailangan mo mag-inat at ihalay ang sarili mo sa mga laranang pwede kang talagang umangat. Nadav Cohen, professor ng AI sa Tel Aviv University at co-founder ng eMoobid. Salamat sa pagsama sa akin.